magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate ngayon na magaganap January 22, 2025, Wednesday mga kapatid, alas 9:11 dito sa Pilipinas. At ang topic na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat, ang seal of God sa mga Kristiyano ayon sa Biblia mga kapatid. So again, ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat, ang seal of God sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. So affirmative natin mga kapatid, si Brother Ruben Nankilada ng Seventh Day Adventist Church. At negative naman si Brother Hebron Knight ng Baptist mga kapatid. So ang ating setup ng debate, syempre standard ito ng Russia TV. Meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules naman mga kapatid, standard ito ng Russia TV syempre. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na yes or no, tama or mali, pula or puti, so pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag. At yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So tumawag lang ng moderator ha, kung gusto nyo gamitin ang karapatan ito. 10 seconds yan. So rule number 5, sa first stand, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong naman ay saan mababasa sa Bible, chapter and verse, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng ganon. So dapat maging responsive tayo sa tanong mga kapatid. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first course examination, kung tinatanggi ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, next question yan. So automatic next question ko yan mga kapatid. At doon na sa rebuttal pwedeng itanong either inilatag or hindi inilatag.
Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question mga kapatid. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan mga kapatid. At labas doon mga kapatid, gaya ng salitang nagsisinungaling ka or hindi ka nag-aral, o pwede pa yan sa aking mabanggit mga kapatid ha. At yung out of topic lang, syempre ako yung magde-decide niyan kung pasok or hindi. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko pinapahintulutang maitanong yan kahit pasumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth mga kapatid. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa inyong debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes, sang-ayon ako. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, Brother Rasha, sumasang-ayon po. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa inyo. Konting preview sa kanilang patutunayan ngayon at syempre ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat Bro Rasha. Ako po ay si Brother Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist Church, official debater ng Advent Biblical International Ministry sa pangunguna ng aming butihing leader na si Rocky Tulo. At higit sa lahat mga kapatid, sa gabing ito ay ating patutunayan na ang tatak ng Diyos na taglay ng mga Kristiyano sa panahon nila Pablo at sa panahon ngayon ay ang araw ng Sabat. Yan po yung tatak ng Diyos sa mga Kristiyano, ang araw ng Sabat. At higit sa lahat mga kapatid, nawa ang kapayapaan at ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo ang sumagana sa atin. Maraming salamat po. At ako naman tayo mga kapatid sa ating negative naman. Pakilala ka kapatid. Yun po, magandang gabi sa lahat. I am Hebron Knights and I am here not to represent any body of organization or religion. It is my personal decision to be here. And it is because I read and I study the Bible. Kaya andito ako to disagree in his statement nakaraan, kasi nung nakaraan pa ito that the Sabbath is the seal of God sa mga Christians, because I believe that the Holy Spirit is the seal of God sa Christians sa panahon na ito. So as ako aking ulitin, I am not here to represent anybody of organization or religion. I came here personally to disagree with his stand or claim, and I'm hoping that this debate will set an example na pwede pala na walang ad hom at walang below the belt, na yung debate, maginoong debate na mangyayari between two gentlemen na hindi magkapareho ng theological stand. Yun lang po. Okay mga kapatid, so please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong content mga kapatid. Yung ganitong mga pag-uusap nga mga kapatid, ay pag-uusap ng pangrelihiyon at ayon sa kanilang pananampalataya syempre. At pwede kayong mag-share mga kapatid, pwede kayong mag-tag ng mga friends kung gusto nyo na makapakinig ng mga ganitong usapan. At you can comment also mga kapatid kung ano yung inyong tingin sa nangyayaring debate na ito at kung sino sa tingin nyo ang merong katwiran sa topic ngayon. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate ulit.
ang ating topic ay patutunayan na ang Sabat, ang seal of God. Sa mga Kristiyano ayon sa Biblia, Brother Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Yes, magandang gabi po muli at ang topic natin, patutunayan ng silyo o tatak ng Diyos sa mga Kristiyano ay ang araw ng Sabat. Dito po sa Revelation 7 ay may binabanggit na tatak silyo. Tingnan po natin itong Revelation 7 verse 1. Sabi dito, at pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. 2. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya ay sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa patuloy na mga talata, sabi dito, at ang natatakan ay 144,000. At sa verse 9, nung lumingon si Juan Revelador, ay hindi lang pala 144,000 yung natatakan, kundi marami pa. Verse 9, sabi dito. Pagkatapos ng mga bagay nito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Kaya't ang mga natatakan pala, bukod sa special na 144,000, ay mayroon pang great multitude galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang lahi. Ngayon, sa Biblia, ano ang tatak ng Diyos? Yan. Sabi po dito sa Isaiah 8 verse 16, bind up the testimony, seal the law among my disciples. Anong sabi? Talian mo ang patuto at tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad, sa aking mga disipulo. Itong hula ni Isaiah, kailan naganap ito? At paano nangyari itong hula ni Isaias? Tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Tingnan po natin itong Lucas 23 talatang 56. At sila ay nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungkinto. At ng araw ng Sabat sila ay nangagpahinga ayon sa utos. Ito palang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay natatakan ng kautusan, at kung saan naroon sa pinakang gitna, pinakang puso ng kautusan ang Sabat. Ayon po sa Ezekiel 20 verse 12 at saka 20, ang inyong ang ipangilin ang aking mga Sabat, sapagkat ito'y magiging tanda sa pagitan ninyo at sa akin, at makikilala ninyo na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya't maliwanag mga kapatid na ang tatak ng Diyos sa kanyang mga alagad, sa mga Kristiyano, ay ang Sabat. Ang tanong, sino ang mga Kristiyano? Mga Hudyo o mga Hentil? Tingnan natin. Dito sa Gawa 11, talatang 19 hanggang 26, sabi dito. 26, nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch, at 1 taon silang nakasama ng iglesia roon, at maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga taga-sunod ni Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, sino ang tinawag ng mga Kristiyano? Mga taga-sunod ni Kristo, followers of Jesus. Sila yung tinutukoy ni Lucas
na nangingili ng sabat ayon sa utos. Itong gawa nito, ang sumulat nito, si Lucas din, mga kapatid. At pinapaliwanag niya mula sa 19 hanggang 26 na yung pala mga followers of Jesus, mga Hudyo. Nagkaroon kasi ng persecution sa Jerusalem, kaya't nagsitaka sila. Nangalat sila, subalit nagkita-kita sila doon sa Antioch. Kaya tinawag sila na mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo. Dahil nga sa kanilang isinasagawa yung hula ni Isaias na tatatakan sa gitna ng kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, ang kautusan. Ayun. Ngayon, pagdating sa church, nung nabuo na ang iglesia, ito mga Kristiyano ito. Bro Rasha, sandali lang po. Bro Rasha, yung static po, mas static po si Bro Ruben, hindi maintindihan talaga, siguro mga 2 minutes na static, hindi ko talaga maintindihan. Ganito bro, sa live kasi bro, malinaw siya bro, so probably sa'yo yan bro. I-disconnect mo muna bro, disconnect ka, tapos balik ka. Okay. Basta dito malinaw dito. Sige. Okay, so ang time na natin 4 minutes and 28 seconds mga kapatid. I-connect muna natin yung ating negative Hebron para madinig niya ng mas malinaw mga kapatid. Iyan, bro Ruben, magsalita ka nga bro. Yes, malinaw po ba? Yan, medyo na po. Sige po. Okay, so time resume. Okay, tuloy natin. Ang mga alagad o yung mga disipulo ni Kristo na siyang mga Kristiyano ay dumami at nagkaroon na ngayon ng mga hintil na kasamahan. Ayon sa Pilipos 2, patuloy, sabi doon na yung mga hintil umanib na dito sa mga Hudyo na mga Kristiyano. Kaya nagsama-sama na sila. Ngayon, pagdating dito sa Gawa 15, talatang 22, sabi dito, nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia at ang lahat ng mga mananampalataya. Mga Kristiyano ito, tawag sa kanila ay mananampalataya. Napipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch. Kasama nila Pablo at Bernabe. At napili nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ang mga taong ito ay ginagalang ng mga mananampalataya at sila ay magdadala ng sulat na ito. Yan. May dadalhing sulat itong mga kilalang tao, mga ginagalang na tao. Pupunta sila ngayon sa Antioch kung saan unang tinawag ang mga Kristiyano. Anong sabi sa sulat? Ang pinag-uusapan dito mga kapatid ay kung ano ang ipapasunod sa kapatiran. Balik tayo sa 19, verse 19, Acts 15:19. Sinasabi pa ni Santiago, kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo na lumapit sa Diyos. 20, salip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkain nihandog sa mga Diyos-Diyosan dahil dito itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na immoralidad at huwag kakain ng dugo at ng karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Bro Rasha, pwede ba akong saglit lang? Kasi ang tema kasi patutunayan niya na ang Sabat, ang seal, ang nangyari kasi diversionary fallacy ang nangyayari, Bro Rasha. Hindi tayo maka-establish ng konkretong tanong sa kanyang stand kasi galing siya doon nag-quote 50% tapos nag-flowering na siya doon sa tema ng 50%. So yan po ay tinatawag na diversionary fallacy. So Brother Ruben, mag-stick ka doon sa tema kasi yan yung quote mo ay diversionary fallacy. Hindi po tayo maka-establish ng konkreto na question. Okay. Brother, ang objection dito, Brother Ruben, is tila ba yung presentation mo ay... Lihis na lihis po ang presentation. Bro Ruben, counter objection bro. Counter.
Malinaw po ang ating presentation. Kanina sinabi niya na 2 minutes nag-static, hindi niya napakinggan yung kalagitnaan. Tapos itong latag natin, tuloy-tuloy po ito. Huwag niya puputulin at huwag niya akong pakialaman kung ano ang ilalatag ko. Yun Okay, po. okay. So, ganito mga kapatid sa debate kasi, usually bro, hindi ko talaga pinapakialaman yung presentation. However, napapansin ko naman kung paano nag-establish yung affirmative dito. Ang gusto lang Brother Ruben, ang gusto lang sabihin ni Brother Hebron na as direct as possible daw bro. At bro, pwede ka mag-object ulit bro ha. So titingnan natin. Bro Ruben, proceed ka bro. 2 minutes. Okay, tuloy natin. Itong mga Kristiyano na nangingili ng Sabat na hinula ni Isaias ay nagtuloy-tuloy ito. Tingnan natin itong sila Pablo mismo sa Gawa 13 verse 16. Anong sabi dito? Gawa 13 verse dito muna tayo. Gawa 13 verse 42. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. 43. Nang makalis na nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe. Nasa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. 44. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Sa 48, at nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ayon, yung mga natatakan o yung mga tumanggap ng tatak ng Diyos na siyang Sabat, nagbabible study sila sa araw ng Sabat, nag-request na kung maaari sa susunod na Sabat ay ituloy yung pag-Bible study o yung pangangaral. Nagtuloy-tuloy po yan. Kaya't ang mga apostol at ang mga alagad ay nangilin ng Sabat. Hindi po linggo ang kanila pinangingilin, kundi yung tatak ng Diyos. Dito sa Gawa 16 verse 13, anong sabi? At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na doon sa pantahan naming may mapapanalanginan, at kami nangakaupo at nagpapagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. 7 minutes para sa iyo, Brother Hebron. Your time start now, bro. Okay po. Before ako magtanong, ganito lang. Yung ganitong style kasi, matagal na kasi itong ginagamit kahit sa ibang debate. Pero ito po yung tinatawag na diversionary fallacy. Para hindi maka-establish ng konkretong tanong, ang ginagawa kasi nila Time stop po na, time stop. ay dinadivert. Time stop po na. Sandali, hindi. Wait lang, bro. Ano muna ako bago ako magtanong? Wait lang, bro. Ano muna ako bago ako wait lang, bro. Wait lang, bro. Ganito, bro. Ngayon kasi, dapat magtanong ka lang, bro ba? So, proceed tayo sa tanong, Brother Hebron, ha? Sige. Magtatanong ako. Inano ko lang ba na may fallacy kasi doon eh. Proceed na, bro. Dito sa Revelation chapter 7 na kinot mo, Brother Ruben, sino ba yung may mga silyo, Brother Ruben? Mga tao galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, kasama na doon ang 144,000. Yung bang 144,000, ano ba yun sila? Mga tao. Ang kanilang lahi, ano po sila? Israel. Israelites. So, Israel, di ba? So, dito sa verse number 9, kinot mo dito yung mga ibang tao dito. After this, I beheld low and great multitude, sa King James pa. Andito ba, ito bang low and behold a great multitude, do you affirm na ito ay silyado din ng Sabat na kiniklaim mo? Yes, silyado yan.
Okay, Brother Ruben, kung ito ay silyado, saan dyan sinabi na sila ay silyado ng Sabat? Hindi na sinabi yung verbatim na sinasabi mo at sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos. Ibig sabihin, nangaligtas na. Nasa langit na. Wait lang bro, May 20 pahinga seconds. din. Wait lang Brother Hebron. 20 seconds yan bro ha. Proceed pa Brother Ruben. Nasa harapan na sila ng lukloko ng Diyos, mga ligtas na. At nangingili ng Sabat ayon sa Isaiah 66 verse 23. Next question. Oh. So ngayon, Brother Ruben, hindi naman pala sinabi dito na sila ay tinatakan ng Sabat. So ibig sabihin, inassume mo lang na sila ay natatakan. Oo o hindi? No, hindi yan assuming. Nakalagay yan sa verse 1 at saka verse 2. Bago mangyari yung mga kaguluhan, sabi ng anghel, tatatakan ko muna. O, ibig sabihin, natatakan na. O, maliwanag yan. Brother Ruben, ang tinatakan na sinabi mo kanina, yung 144,000 ay mga Hudyo. Ngayon, ang tinatanong ko sa iyo, itong great multitude na nasa verse number 9, sabi mo natatakan ito. Sabi ko naman, saan ba sa verse number 9 yung tinatakan? Sabi mo, wala, hindi nakasulat. So, ibig sabihin, inassume mo lang. Ngayon, dininay mo na hindi yan inassume. Pero, kung titingnan natin, iyon naman talaga yung kinalabasan. So, ngayon, Brother Ruben, ang tanong ko, meron bang sinabi sa verse number 9 na ang itong multitude na ito na tinatawag dito ay ang church? Yes, natural. At nasa langit na yan, mga ligtas na yan. Kasama sila doon sa mga Wait lang bro, natatakan. 20 seconds yan. Sige pa bro. Kasama sila sa binabanggit sa verse 1 at saka 2, natatatakan muna. Ang tinatakan dyan, 144,000 at saka yung great multitude. Saan po dyan, Brother Ruben, nakasaad na yan ay ang church? Natural, nasa langit na yan. Yung verbatim na sinasabi mo, na hinahanap mo, wala na sa talata. Dahil yan ay mga ligtas na ayon kay Kristo, ililigtas niya ang kanyang iglesia. Nasa langit na yan. Nasa harapan ng Diyos. Brother Ruben, hindi pwedeng mag-assume lang tayo, Brother Ruben. Ang tanong ko, saan? Time stop muna. Objection. Brother Ruben, ano objection bro? Huwag niya akong papakialaman sa isasagot ko. Sinasagot ko ng tuwiran ang kanyang tanong. Magtanong lang siya. Ayan, so magtanong ka lang bro, mamaya bro, i-rebat mo yan sa time mo, Brother Hebron. Proceed ka sa tanong mo, Walang bro. Hebron. problema. Sige. So, ibig sabihin, dahil hindi yan nakasulat dyan, inassume mo lang na yan ay ang church. No, hindi yan. Nasa langit na nga yan. Huwag mo sabihin hindi yan church. Nasa langit na yan. Ligtas na. Ang Church of Wait lang Christ, bro, 20 seconds. binubuo yan ng mga mananampalataya. Hindi mo pala alam yun. Next Pero question. Ben, ang church lang ba ang nasa langit or meron pang iba? Pakiulit ang tanong. Pakiulit. Ang church lang ba ang nasa langit o meron pang iba? Yes, natural. Ang church ang nasa langit. Huwag mo nang isama yung iba. Next question. Kakasabi mo lang, Brother Ruben, na marami pa doon, great multitude ang sabi mo. Ngayon, i-deny mo na wag nang isali yung iba, no? So, Question. yun, Brother Ruben, paano ka nakakasiguro na church nga ito ang nasa langit ng panahon na ito? Sagot. Sagot. Mga naligtas yan, church yan. Ayon sa pangako ni Kristo sa Juan 14:1-3, babalikan niya ang kanyang mga alagad. Natural, yung church na itinatag ng mga alagad hanggang ngayon, yan sila ang nasa langit na mga naligtas. Kaya huwag kang maglalagay ng mayroon pang mga baptist dyan, walang baptist dyan. Next question. Mga ano yan, Next question. mga naligtas yan. Brother Ruben, sabi mo, marami great multitude na sa langit. Tapos ngayon sasabihin mo ang church lang. So saan ba dyan sa verse number 9 na bababasa mo na yan ay church lang at hindi yan yung great multitude na sinasabi mo? Sagot, yung great multitude at ang 144,000, Church of Christ yan, Iglesia ng Diyos yan na nasa langit na.
Walang baptist dyan. Bro Ruben, Next yung question. 144,000 na sabi mo, Brother Ruben, mga Hudiyo iyon. 12,000 from different tribes. Ano, Brother Ruben? No, di ba? 100,000, ito yung sabi ng talata. So yung church dito na sinabi mo, is that your assumption lang? Yes or no? No, hindi yan assumption. Church yan. Brother Ruben, may nabasa ka bang church in verse number 9? Yes or no? Next, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Okay. Ang mga talatang yan, hindi na yan nilalagyan na ito yung church, ito. Nasa langit na yan, mga nalitas na yan. Time, 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negatibo. So shoutout muna sa ating nasa live kay Mahiwaga Historic, sabi niya yun. Shoutout din kay Emmy Alfonso, sabi niya shoutout bro Hebron Knight and hello bro Ruben Nankilada. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, kay Pastor Gomez Anthony, kay Pastor Rayan Fuentes. Shoutout din kay Pastor James Orienshada, kay Win Winky, sabi niya good luck bro Ruben mula sa inyong matalik na taga-suporta si Bro Winnie. Shoutout din kay Ted Pampanga, Sabat ay tanda ng mga anak ni Israel na umalis sa Egypto. Ezekiel 20 1:9-29, si Kristo ay tanda ng mga alagad ni Jesus. Shoutout din kay Brother Denmar Santiago, kay Deborah Jane Nakanan. Sabi niya Revelation 7:14, 144,000 tribe of Israel tunay sabat. Ezekiel 9:4 verse 6 tatak tanda sa noo ng Diyos. At shoutout din kay Erwin De La Cruz. Ngayon Ruben, inamin mo na ang Revelation 6 and 7 ay nasa langit. Bakit nung debate natin dinideny mo? Ano ba talaga? Shoutout din kay Pastor Rayan Fuentes. Di pa rin nag-improve si Bro Ruben. Still hiram pa rin sa pagsagot at pag-intindi sa Biblia. At shoutout din dito kay Reynaldo Romo. Umpisa pa lang reklamo na. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating negatibo, Brother Hebron ng Baptist. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Dito muna tayo sa definition of terms, mga kapatid. Seal. Ano ba ibig sabihin ng seal o ng silyo? It is to confirm or to make secure or guarantee, to mark, to stamp evidence, proof of ownership. Ito yung silyo. The seal of God. Ano ba yung seal of God? It is assigned to a person that that he or she is of God. A sign that a person belongs to God, given to those who trust, believe, and worship God. It is a sign that the person is one of those who have a relationship with God. No, yun po yung seal of God. Mga kapatid, let us not forget that there are two major groups in the Bible that possess God's seal, no? In different time frame and different dispensation. Ito po. First is the Israelites. Now, if you're going to read Exodus 31:16-18, that is Israel. Pinapatungkol po ang sign na iyan, ang seal na iyan, ang Sabbath na iyan, between God and the children of Israel. No? Sabbath is the seal of God to His chosen people, the Israelites. No? Israel or the Jewish people, the chosen people of God. Yan po ay tanda ng Diyos sa kanyang chosen people. That is between God and the children of Israel, and that is stated in Exodus chapter 31 verses 16-18. Now, that is the first group that we tackled. And pangalawa dito is ang Christians, no? Etong Christians naman, ito sila ay those who believe in the finished work of Christ on the cross for salvation. Sila ay naniniwala na si Kristo ay namatay, nilibing, at muling nabuhay para sila ay maligtas.
Itong Christians are those who follow the teaching of Christ in the Bible. Kumbaga, tagasunod talaga ni Jesus Kristo. Ito. In this Christian, itong group na Christian na ito, makikita natin in Ephesians chapter 1, verse number 13, ang sabi sa Biblia, King James Version, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Pagkatapos daw nila narinig yung word of truth. Ano daw yung word of truth? The gospel of your salvation. Ibig sabihin, ang gospel is the only means of God unto salvation. In whom also after that ye believe. Pagkatapos ng ikaw ay nanampalataya, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ito tong gusto ko kasing emphasize kanina. Saan ba doon sa verses na kinot ni Brother Ruben na directly nagsasabi na ang Sabbath is the seal of God unto the believers? Kasi nga, andito, sa sinabi kasi dito, no, sa Ephesians 1:13, it is a direct na salita patungkol sa silyo. No? Ye were sealed with that. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang silyo sa atin ng mga mananampalataya. Napakaklaro na sabi ng Biblia. Kailan nangyari yan? Pagkatapos ng ikaw ay, after that, ye believe. No? Paano nangyari yun? By believing in Christ. After that, ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. How? By believing in Christ that He was died, buried, and raised on the third day to save us. Ibig sabihin, ang silyo o ang mark dito na inilagay ng Diyos sa mga mananampalataya in the Christian, sa panahon natin nga, sa mga Christians, sa followers of Christ, sa mga mananampalataya ni Kristo, ay itong Holy Spirit. Sino ba ang nagsilyo? Kung ang silyo ay ang Holy Spirit, so sino ang nagsilyo? Ang sabi naman ng 2 Corinthians 1:21 and 22, now He which establisheth us with you in Christ and hath anointed us in God, who hath also sealed us. Sino daw yung nagsilyo? It is God. Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. So saan tayo sinilyuhan? Sa ating mga puso. Paano tayo sinilyuhan? Dahil tayo ay nanampalataya doon kay Kristo Jesus. By the way, nabanggit ko yung gospel dito, the gospel of your salvation. After they believe the gospel of our salvation, doon sila sinilyuhan. Andun ba itong gospel na ito? Ang gospel na ito, according to Apostle Paul in 1 Corinthians 15:1-4, it is the death, 3-4, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, kung mag-aaral tayo ng kahit na basic contextual lang, malalaman natin na there are two major groups in this na pinag-uusapan. May Israel at saka may Christians. May distinction yan. Hindi talaga pwede na walang distinction yan. Israel and Christians have distinctions. And I believe that Sabbath is the seal of God between Him and the children of Israel. Kasi nakasulat naman yan sa Exodus 31:16-18. But concerning the Christians, this verse ay nagpapatotoo at may direkta talaga na sinabi na ang silyo ay ang Holy Spirit at wala nang iba. Hindi mo talaga mababasa dyan ang Sabat, walang mababasa dyan na Sabat doon sa sinabi ni Apostle Paul. At doon sa sinilyo ng Panginoon, no? Ano yung sinilyo niya sa ng Panginoon sa atin? Ang Holy Spirit. Saan niya sinilyo? Sa ating mga puso. Kung babasahin mo ang 2 Corinthians 1:21 and 22. Yan po.
Bro Rasha, pwede ko bang ikat na yung time ko kasi hanggang doon na lang ako eh. Hindi ko na dadagdagan. Okay mga kapatid, so dyan na nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Brother Hebron ng Baptist mga kapatid. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Ruben ng Seventh Day Adventist. 7 minutes para sa'yo bro. Set ko lang yung iyong time. Ayan. Your time start now bro. Okay. Unang tanong, ginamit mo ang 2 Corinto 21 at saka 22, verse 21-22. Yes po. Ano ang mababasa sa verse 22? Ang Holy Spirit ay silyo o ang Holy Spirit ay taga-garantiya? Ano ang mababasa dyan? Ang gusto mo talaga mabasa, basahin ko? Gusto mong basahin ko? Basa na. Second chance. Gusto mong basahin ko? Time stop muna, time stop bro. Mamili ka muna dun bro. Ano daw mababasa dun? Ang Holy Spirit ay... Ano ngayon Ruben? Ano ang mababasa sa 2 Corinthians 1:22? Ang Espiritu ay taga-garantiya o ang Espiritu ay silyo? Taga-garantiya or silyo? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang seal. Okay, proceed. Paliwanag bro. Di, okay na yun. Okay na yun. Second question na. Next question. Saan sa talata na yan ang salita mo na ang Holy Spirit ay seal? Saan dyan sa talata? Dito, sa talata na binasa ko, na ang Holy Spirit ang seal. O sabi mo silang Holy Spirit, saan dyan? Hindi dito nilagay, pero doon sa Ephesians 1:13 nilagay, klaro, na ang Holy Spirit ay ang silyo. Next question. So, Gusto ko lang, I have 20 minutes. Klaro, I have 20 seconds. Klaruhin ko lang. Hindi inilagay dito sa 22 na ang Holy Spirit ay ang silyo. Pero inilagay sa Ephesians 1:13, napakaklaro na ang sinabi dito, ye were sealed with that Holy Spirit of Next promise. Yun po. kanina kasasabi mo lang, ginamit mo yung 2 Corinthians 1:20, 21 saka 22. Ang sabi mo, nilista ko dito, ang sabi mo, ayon sa talata na yan, ang Holy Spirit ay seal. Ngayon tinanong kita, saan dyan sa talata? Ngayon sabi mo, wala. Ibig mo sabihin, babawiin mo na yung sinabi mo kanina, na sa talatang yan, nariyan yung silyo, ang Holy Spirit. Babawiin mo na ba? Yes or no? Okay. Hindi ko babawiin. I have 20 seconds. Proceed. Bakit? Ang ginagamit mo kasi ay fallacy. This 2 Corinthians 1:21-22, ito... Time stop muna. Unahin muna natin ang objection, may counter objection naman ng kabila, no? Sige po. Tapos mag-decide. Brother Ruben, anong objection mo na? Huwag niyang sasabihin fallacy dahil sinundan ko lang yung salitang sinabi niya. Doon ako nagtanong sa salita niya. Okay, so nag-object ka doon sa paliwanag niya. Brother Hebron, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Meron. Kasi alam ko yan, diversionary fallacy kasi yan. I will not say so if hindi ko yan alam. I am fully aware of that scheme. So ngayon, ipapatuloy ko ng 20 minutes, 20 seconds ko. Na ba? Wait lang, mag-decide muna ako, bro. Ayan. Sa moderator, Brother Ruben, sa iyong objection, ang importante lang talaga sa akin, Brother Ruben, yung pagsagot niya ng pagpipilian ba or yung categorical kanina. Tapos yung observation niya, either pa mali para sa'yo or tama yon. Ayan talaga yung sagot niya, bro. So, proceed muna sa 20 seconds ulit na pagpapaliwanag dun sa sagot mo, Brother Hebron. Time resume. Okay. Brother Ruben, ang sagot ko sa iyo ay hindi. Bakit hindi? Kasi itong 2 Corinthians 1:21-22, it is just a support sa sinabi ni Apostle Paul doon sa Ephesians na ang silyo ay ang Holy Spirit. Ngayon, sino ang nagsilyo? Ang Panginoon mismo. So, alangan naman uulitin pa niya dito. So, next question. Next question. Okay, lumipat ka sa Ephesians 1:13. Saan mababasa litra por litra sa Ephesians 1:13 na ang Holy Spirit ay seal?
Napakaklaro. Wait lang. Ye Okay, sige. were sealed with that Holy Spirit of promise. Napakaklaro, Brother Ruben. Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Time stop muna. Brother Ruben, objection ulit. Ano yan? Ang hinahanap ko yung salita niya. Sabi niya, yung Holy Spirit, seal of God. Saan dyan sa talata ng Holy Spirit ay seal of God? Pakibasa. Okay, nag-object ka bro doon sa Napakaklaro sagot na niya. sinabi ko. Wait lang bro, Rebron. Oo. Meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol doon sa objection? Wala na. Sige, Okay, so- sasagutin ko kasi. Wait lang, hahatol muna ako. Mga kapatid, ganito Brother Ruben sa iyong objection patungkol doon sa pagpapaliwanag. Again, pagpapaliwanag talaga. Hindi ako judge dito ha, pero lagi ko yung either pa, nasa audience naman yan kung paano nila timbangin, at either pa tama or mali sa'yo yung sagot, yan talaga yung sagot niya. So Brother Hebron, 20 seconds bro, proceed ka sa sagot bro. Napakaklaro na sabi dyan, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ang nangyayari kasi dito, gusto niya lang pumuntos. Kahit nandyan na, ang gusto niya kasi word for word. Ang sabi dito, ye were sealed with that Holy Spirit, sinilyuhan ka ng yung Holy Spirit. Next question. Okay. Next question. Sa talatang yan, sino yung nagsilyo? Ang Diyos o ang Holy Spirit? Alam mo, gusto mo akong ikot hindi akay, pero sasagutin ko yan. Ang nagsilyo diyan ang Panginoon. Pero hindi mo mababasa sa Efeso 1:13 na ang Diyos ang nagsilyo. Dito mo mababasa sa 2 Corinthians 1:21 kasi ito nga iyong support doon sa Ephesians 1:13. Ano? Babasahin ko. Now he which established us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed Next us. question. So ang nag-seal Next atin question. ang Diyos. Okay. Sige. Balik tayo. Ginamit mo ulit yung 2 Corinthians 1:21 at 22. Saan dyan sinabi na ginamit ng Panginoon ang Holy Spirit bilang pangsilyo? Saan dyan? Ito, which established us with you in Christ, hath anointed us, is God who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Napakaklaro nga na ang Diyos ang nagsilyo. As what I said, it is a support to Ephesians 1:13. So ano yon? Ang Holy Spirit Next ang question. silyo. You were sealed with that Holy Next Spirit question. of promise. Please. Kanina, nung tinatanong kita sa 2 Corinthians 1:22 at 21 at 22, sabi mo, ang Holy Spirit hindi silyo dyan sa talatang yan. Ngayon, sinasabi mo na ba na silyo na? moderator. Objection. Time moderator. stop. Objection. Bro Hindi ko Hebron. sinabi na ang Holy Spirit ay hindi silyo sa tanong niya dito sa 2 Corinthians 1:21 at 22. Huwag po tayong magparatang. Magagalit Okay. ang Panginoon. Continue. Okay, so Brother Ruben, meron ka bang counter objection dun bago ako Counter. proceed. Ngayon ay iniiba niya yung kanyang sinabi kanina sa nauna. Kaya magtatanong ako ngayon base sa tinanong ko kanina. Okay. So ganito mga kapatid, magde-decide ako ha. Doon kasi sa tanong mga kapatid, sa moderator kasi kahit pa nagsasabi ng totoo si Brother Ruben doon or nagsisinungaling siya, iniisip ko pa din yan as a valid question pa. Ngayon mga kapatid, nasa sumasagot naman yan kung hindi niya masagot ng direkta dahil merong something doon sa tanong, meron kang 10 seconds na pagpapaliwanag bagit Brother Hebron ha. So bro, Okay. gagamitin mo ba yung 10 seconds mo doon? Hindi na. Next question na Next tayo. question. Brother Asha. Proceed. Lalim ng gabi. Okay. Ano ba talaga ang stand mo sa 2 Corinthians 1:21 and 22? Ang Holy Spirit ay guarantor or seal? Ang Holy Spirit ang silyo. Sasagutin ko. Ang Holy Spirit ang silyo. Kasi nga, kagaya na sinabi ko kanina, ang 2 Corinthians 1:21 at 22 is just a support to Ephesians 1:13 na nagpapatotoo na ang Diyos ang nag-seal sa atin. At kung babalik ka naman doon sa Ephesians 1:13, ang Holy Spirit ang silyo. Next question. Yun. Ngayon, kasasabi mo lang ang Holy Spirit ang silyo. Saan mababasa litra por litra na ang Holy Spirit ay seal of God? Ay,
Napakaklaro na sinabi ng Ephesians 1:13, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Napakaklaro niyan. Brother Ruben, gusto mo lang pumuntos eh. Naintindihan kita, gusto mong pumuntos. Pero ang sinabi, if you're going to do contextual dito sa study na ito, malalaman mo talaga na Holy Spirit is the seal. Next question. So inaamin mo na walang mababasa litra por litra na ang Holy Spirit ay seal of God. Letra por letra. Kung letra por letra ang hinahanap mo na ang seal of God ay ang Holy Spirit, hindi mo makikita yan sa Ephesians 1:13. Kasi ang sinabi dito, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Hindi mo nga makikita na ang Holy Spirit ay ang seal of God, pero makikita mo naman that ang Holy Spirit ay ang sealyo. Next question. Okay. Sa Ephesians 1:14. Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Siyempre dako tayo sa rebuttal mga kapatid, pero bago natin puntahan ang ating rebuttal, shoutout muna sa ating nasa lives. Nandyan si Erwin de la Cruz. Sabi niya, tandaan nyo si Ruben ng Calida ay official debater ng SDA, not just an ordinary member. Shoutout din kay Eme Alfonso, sabi niya paulit-ulit yun pa din isasagot ni Brother Hebron. Shoutout din kay Ted Pampanga, so sabat ba ang relihiyon ng mga Israelita? Sabi din ni Soriano Piti Pan Eli, tapos na laban Butatana SDA ni Bulaang Propeta Ellen G. White. Ruben. Shoutout din kay Rolando Francisco, tanong na lang na nagtatanggihan yan. Shoutout din dito kay Alan Darusin, Bro Hebronite, ang pagsiselyo ay pagtatatak sa pamamagitan ng bautismo, kaya kung hindi ka pa nabautismohan ay wala ka pang Holy Spirit. Kung mananampalataya ka talaga ay kailangan mong patunayan sa pamamagitan ng bautismo. Medyo mahaba yung comment niya, no? Pastor Magtulis Ernesto, sabi niya tama po. Sabi naman dito ni Emi Alfonso, shoutout daw kay Pastor IA ba daw? Sabi ni Soriano dito, Eli, sumuko ka na Ruben. At shoutout din kay Erwin de la Cruz, the greatest fallacy of SDA is the habit of making an assumption or assuming something into the text that is not there. Shoutout din kay Pastor Rayan Puentes ng Baptist, correction lang Pastor Hebron, sign yan, hindi seal. It is a sign between me and the children of Israel, not a seal. Shoutout din kay, huwag muna kayo mag-react ba. Shoutout din kay Rinaldo Romo. Yan mga kapatid. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Syempre mauna dito si Brother Ruben. At 10 minutes ito. Your time start now bro. Okay, thank you po. Sa dalawang talata na ating tinatanong, hindi masagot-sagot ng diretsahan mga kapatid. At yung 2 Corinthians 21 at saka 22, inamin ng ating negative na hindi mababasa na ang Holy Spirit ay seal of God. Doon naman sa Ephesians 1:13 at saka 14, nung inuusisa natin, walang letra por letra na mababasa na ang Holy Spirit ay seal of God. Yan po ay kultong aral ng mga Baptist na pilit ipinapaniwala sa mga tao na ang Holy Spirit ay silyo. Ito ang tamang theology mga kapatid. Sa mga taga-Efeso 1:13 and 14, ikwento ni Pablo nang maikli ang kwento ng pagbabagong loob ng kanyang mambabasa. Ano ang mga hakbang sa kwentong iyon? Yan. Sa pagtuklas sa kahalagahan ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya, gumamit si Pablo ng dalawang larawan o metapora para sa Espiritu. Ngayon, tuloy natin. Sabi, ang presensya ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay ay nagmamarka sa mga mananampalataya bilang pag-aari ng Diyos at ipinapahayag ang pangako ng Diyos
na protektahan sila. Episo 4:30. Ibig sabihin mga kapatid, ang Holy Spirit ang nagmamarka sa mga mananampalataya bilang pag-aari ng Diyos. Hindi ang Holy Spirit mismo ang marka o tatak. Ang Holy Spirit ang nagtatatak sa mga mananampalataya bilang pagmamayari ng Diyos. Kaya mali yung aral na yung Holy Spirit mismo ay yung tatak o silyo. Alam niyo po ang talagang gusto nilang palitawin dito. Palitan ang tatak ng Diyos at lituhin ang mga mananampalataya. Inamin kanina ng ating negative na ang Sabat ay ang seal of God. Kinuntayan ni Pastor Fentis, kinuntayan. Hindi daw sign daw. Yung mark, yung sign at saka seal, pareho lang yan. Ngayon, kung ang Sabat ay seal of God, bakit ang mga Baptista hindi nangingili ng Sabat? Diyan sila kwestiyonin ng kanilang mga membro. Kaya ang gagawin nila, sa Israel lang yan, mga kapatid. Ang seal of God sa mga Kristiyano, ito na, Holy Spirit, mag-ibigan kayo. Ano yan mga kapatid, mga pandaraya yan. Pag sinabing Kristiyano, followers of Jesus yan, mga tagasunod ni Kristo. Ayon sa Acts 11:26. Yung palang tinawag ng mga Kristiyano, mga Hudyo, mga nangingili ng Sabat ayon sa Lucas 23:56. Hindi mga Baptist ang mga Kristiyano. Maling aral yan. Talagang nananaginip lang yung mga pastor na mga bulaan. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing follower of Jesus, Sabbath keeper si Jesus, dapat Sabbath keeper ka. Bakit Sunday keeper ka? Di bulaang pastor ka. Ganun lang kasimple yan. Sa panahon ngayon, hindi niya na maluloko ang mga tao, mga kapatid. Hindi na. Dahil ang mga tao sa ngayon nagbabasa na at nakakapakinig ng ganitong mga talakayan. Yan. Kaya't dito sa history ng Iglesia, talagang mga Sabbath keeper ito. Maging ang mga Hintil na umanib sa mga Kristiyano na mga Hudyo, mga Sabbath keeper na rin. Hindi po pwedeng magkahiwalay sila. Iisa na sila. Noong sila ay nalalayo pa kay Kristo, Hintil sila. Pero noong inilapit na sila dahil sa dugo ni Kristo, mga Hudyo na sila, spiritual. Kaya gano'n ang dyan, madali lang intindihin yan mga kapatid. Ngayon balik tayo doon kanina sa tinatanong doon sa Revelation. Nagbabala sa Revelation 7:1-9 bago magkagulo sa buong planeta. Tatatakan muna ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Natatakan. 144,000 at saka great multitude. Nasa harapan sila ng trono ng Diyos. Anong ginagawa nila? Pagdating sa bagong langit at bagong lupa, nangingili ng Sabat lahat ng tao. Hindi sinabing lahat ng Hudyo. Lahat ng tao ay paroroon sa harapan ng Panginoon upang sumamba sa Kanya. Araw ng Sabat yan, hindi linggo yan. Paano kayong makakasama dyan kung Sunday keeper kayo? Pinagpipilitan nyo ang pangingilin na gawa ng tao. Kaya kapag ang isang nagsasabing sumasampalataya ay Sunday keeper, hindi yan kilala ni Kristo. Mateo 7:21-23. Hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo, kayong mga tampalasan na hindi nagpapahalaga sa kautusan ng Diyos. Yan. Kaya hindi lahat maliligtas, sabi ni Kristo. Sinong maliligtas? Yung tumutupad sa kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama na nasa puso ni Kristo? Siyempre ang 10 utos. Ngayon, paano nagtatatak ang Holy Spirit? Sa Hebreo 8:10. Isusulat sa kanilang puso at isipan ang kautusan ng Diyos.
At ako yung magiging Diyos niya at siya yung magiging bayan ko. Una yan sa Jeremiah Sa Jeremiah. Hindi na sa tapyas ng bato yung kautusan, kundi sa puso at isipan na. Ngayon, kung nasa puso at isipan na, tinatakan ka ng Holy Spirit. Oh, isipin mo na, Sabat nga pala yung pangilin, yung tamang araw ng pagsamba. Yun ang tinatakan ng Holy Spirit. Hindi yung Holy Spirit yung tatak. Ang daray yan ng bulan. Gagawin ba namang tatak ang Holy Spirit? Member yan ng Godhead. Ang Holy Spirit ay hindi silyo lamang, kundi member yan ng Godhead. Diyos yan. Ipantatatak mo yung Holy Spirit. Ano yan? Blasphemy. Blasphemy yan. Sasabihin mo ang Holy Spirit ay tatak. Hindi po pwede, mga kapatid. Kaya ang maliwanag dito, ayon sa inamin ng ating negative, ang Sabat ay tatak ng Diyos sa kanyang bayan. Sino ba ang bayan ng Diyos? Yung mga Hudyo. Ngayon, sino yung mga Hudyo na yon? Sila Pablo. Sila yung tinawag ng mga Kristiyano. Nangaral sila. Sa Acts 13 verse 44 hanggang 48, yung mga hintil nag-request na makinig ng salita ng Diyos sa araw ng Sabat na susunod. Kaya't maliwanag mga kapatid na sila yung tinatawag na mga disciples, mga tinatakan, yung inihula sa Isaiah 6 verse 16, 8 verse 16, bind up thy testimony, seal the law among my disciples. Yun ang tunay na seal of God. Yung yung Sabat, hindi mo Holy Spirit gagawin mong pantatak ng Holy Spirit. Maring aral yan. Walang mababasa ng Holy Spirit ay seal. Tinatanong natin, walang mabasa eh. Walang mababasa. Kaya paano pang tatayo yan? Hindi po pwede eh. Hindi po pwede yung mga kabulaan ng aral dating sa ganitong talakayan. Kaya ang tatak ng Diyos, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang ginagamit ng Diyos para tatakan ang mga mananampalataya. Yung garantor, tawag dyan, garantor ang Holy Spirit, nagagarantiya siya na itong mga mananampalatayang ito, itong mga Kristiyanong ito na mga Sabbath keeper, ito yung mga tunay na ligtas, hindi yung mga Sunday keeper. Sasabihin yung mga Sunday keeper yung mga tinatakan, mali. Hindi ganoon ng Diyos, hindi niya gagawing mga Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, followers of Jesus, hindi mga rebelde. Baliktad eh. Sa panahon ngayon, kung sino mga rebelde, yun ang nag-aangkin mga Kristiyano. Di ba bro Erwin? Sino Kristiyano? Sunday keeper o Sabbath keeper? Ganun lang yung kasimple. Pag sinabi mong Kristiyano ka at ikaw ay Sunday keeper, bulaan ka. Ganun yan. Ganun kasimple yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Ruben Nankilada ng Seventh-day Adventist Church. At ako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Brother Hebron ng Baptist. Your time start now, bro. Ilang minutes, Brother Rasha? 7 minutes to, bro. Same time ba? Okay, thank you. Pagpasensyahan nyo na muna yung aso kasi unang tanong ko, Brother Ruben, as far as I want, ayaw ko ng below the belt at home, pero sige na lang kasi ginawa mo naman, but I will not do that to you because I respect you. Unang tanong ko, do you affirm na ang Holy Spirit ang nag-seal? Yes, ang Holy Spirit yung nagtatatak. So you affirm. So you affirm talaga na ang Holy Spirit ang seal, ang nag-seal. Ang nag-seal. Yes. Ang Holy Spirit ang nag-seal, ang nagtatatak. Okay, dahil nag-affirm ka na ang Holy Spirit ang nag-seal, saang talata mababasa na ang Holy Spirit ang nag-seal? Yung ginamit mong talata, Efeso 1:13 at 14. Saan po doon? Pakilinaw po, saan po doon? Pwede mo po bang mabasa ang talata
na nagsasabi na ang Holy Spirit ay nag-seal sa mga Kristiyano? Saan po? Nagtatata. Mr. Moderator, basahin po natin. Oo, 20 seconds lang yan. Okay, tuloy-tuloy ang time. Hanapin ko muna. Maliliit itong letra ng Bible ko. Gagamit tayo ng pinakamalapit sa Greek. Efeso 1 verse 13. Okay, hindi niya nabasa. Hindi niya nabasa kasi alam niya na hindi nilagay doon na ang Holy Spirit ang nagtatak. Ito ang question ko. Objection muna. Wait lang, objection. Brother Ruben, objection ka muna, bro. Nagpaparatang siya na hindi nabasa. Kakahanap ko pa nga lang ng talata, ito babasahin na. Ayan. So mga kapatid, Brother Hebron, question na. ganito bro, wag ka munang mag-comment doon sa sagot niya, bro, ha? Bro Hebron, tuloy ka lang sa pagtatanong mo, bro. Doon ka na lang sa rebuttal. Proceed, bro. Okay. I'm resume. Sa Ephesians chapter 4 na iyong sinitas kanina, saan diyan ang Holy Spirit ang nagtatak? Anong talata yun? Nakalimutan ko. Time stop. Bro, magpa-clarify ka sa moderator, bro, para dapat kasi ikaw yung sumasagot, hindi nagtatanong. So, ganito, Brother Ruben, pakiulit yung clarification mo, bro, tapos kung hindi ika-clarify, talagang sasagot ka doon, ha? Yes, Mr. Moderator, linawin ko lang po kung saan yung talata na binabanggit niya. Okay, lilinawin mo ba, Brother Hebron? Next question na tayo kasi wala akong time eh. Hindi niya din naman delaying the time din naman. Next question. Saan talata ang nagsasabi, Brother Ruben, na Sabat ang silyo? Sabat. Ezekiel 20 verse 12 at saka 20. Pwede mo bang basahin, Brother Ruben? Sa madalian lang. Na sinabi talaga. Kasi kanina pa ako nag-ano ng proof pero hindi mo talaga mabigay ng proof. Saan bang talata sinabi na ang Sabat talaga ang silyo? Pwede, Brother Rasha, mag-extend tayo ng 20 seconds para sa kanya? 20 seconds, bro, tapos ulitin mo na lang yung tanong. 20 seconds again. Okay. Sige. Bro Ruben, proceed ko, bro. Sagot. Okay. Sabi dito, Ezekiel 20 verse 12, bukod dito ay binigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. 20. At inyong ipangili ng aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. Next question. So, saan dyan ang silyo? Nabasa lang, kababasa lang. Saan dyan ang silyo, kapatid na Ruben? Pababasa lang, hindi mo ba naintindihan? Ulitin natin kung hindi mo naintindihan. Bukod dito, binigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda. Maging tanda. Ang tanda, Brother Ruben, ay sign, hindi po silyo. Ipakita mo sa Ezekiel na ang silyo. Saan dyan sa Ezekiel ang silyo? Kasi ang iyong sinitas ay sign, tanda, hindi silyo. Saan dyan, Brother Ruben? Yun na rin yan. Okay. Ano natin ang supporting verse? Isaiah 8:16. Sino suportahan ito? Isaiah 8:16. 20 seconds lang yan. Bind up the testimony, seal the law among my people. Next question, 20 seconds. Sa iyong sinitas, seal the law. Saan dyan ang Sabat ay silyo? Ang sinitas mo ay seal the law. Saan dyan na ang Sabat ay silyo? Saan doon? Okay, sagot, bro. Saan daw doon? Sabi dyan, seal the law. Pagdating sa Ezekiel 20 verse 12, this is a sign between me and you. Kaya yung sign nagiging seal. Kasi tinukoy ni Isaias yung seal the law. Sa ika-4, yung Sabat, yun Next ang question. seal of God. Next question.
Tama yan. Okay, next question, Brother Rasha. Next question. Ito. Yung direktang talata, Brother Ruben, na nagsasabi na ang Sabat ay ang silyo. Saan dyan? Sa sinitas mo. Na direktang nagsasabi na ang Sabat ay ang silyo. Kasi ang tanda ay sign. Okay. Proceed, bro, Ruben. Yung talatang ibinigay ko, yung Ezekiel 20 verse 12 at saka 20, pag yung titingnan sa Hebrew original text, seal yan. Yung sign Wait lang, bro. seal, Wait lang. Next question. Okay. Brother Ruben, anong Greek? Kasi meron akong Greek lexicon dito ngayon. Meron akong strong dito. Anong Greek iyan? Tingnan mo na lang. Brother Ruben. Oh, wait lang, sumasagot mo, bro. Next question. Wait lang. Next question. Sa Exodus 31, 16 to 18. Ang Sabat ay sign, hindi silyo. Ngayon, ang sign na iyan, between God and whom? Kanino? Between God and whom? Sagot? Kanino? Bayan niya. Ang Israel yung bayan yung time na yun. Yung mga Hentil, hindi niya bayan. Kaya yung Wait lang. So, Sumasagot. Wait lang, brother Hebron. 20 seconds pa to. Brother, Ruben, proceed pa, bro. Okay, sige. Huwag kang sasabat. Yung sign, yan din yung seal. Seal yan. Pareho lang ng kahulugan yan. Next question. Dito, Brother Ruben. Israel between God... 7 minutes time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live syempre, yung mga lahat ng magpupuyat ngayon. And kay Judah Gabriel, sabi niya, ginagamit ni Ruben ang Ezekiel 20 verse 12, 20 ay plural, Sabbats, hindi singular Sabbat. Shoutout din kay Erwin de la Cruz, hindi mo ba kayang i-post ang screenshot dito, Abela? Ayan. Shoutout din kay Abela Leonard, yung bang may tatak at ay hindi sealer ang meaning para sa'yo. How come? Saan ka nag-aral? Shoutout din kay Puerto Dong, nangamote na naman si Ruben, puro haka-haka ang basihan. Shoutout din kay Logos Membra, yabang ng SDA dyan. Shoutout din dito mga kapatid kay Marpy Shem, philosophical na lang ang usapan. Shoutout din dito mga kapatid kay Amy Alfonso, tanda daw. Yan, shoutout din mga kapatid kay Pastor Ernesto Magtulis. Palusot more, Brother Ruben, mananagot sa Panginoon. At shoutout din kay James Alaher ng Islam. Shoutout din mga kapatid kay Winky. Baka papatol sa akin si Bro Erwin sa usaping Sabat. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating rebuttal stage. Brother Hebron ng Baptist, bilang negatibo ulit. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi ulit sa lahat. Nakita nyo naman na binibira tayo ng ad hom at below the belt, pero okay lang yan, walang problema kasi hindi naman tayo ganyan eh. Makikita mo din sa mga sinasabi ni Brad Ruben, puro siya diversionary fallacy. No, hindi niya tinutumbok talaga yung tema na ang Sabat ay ang silyo. Ang kanya, ginagawa niyang comparison, meron siyang mga assumption na kahit na hindi ayon, resulta kasi yan ng mga preconceived ideas na nasa utak niya, ina-assume na niya yung mga bagay kahit hindi iyon ang ibig sabihin. Kung tutusin nga yung Sabat doon sa sinitas niya, that is plural eh. No, pero hindi ko na lang inana doon eh kasi hindi niya naman din na-establish kung ano yung stand niya. Gibang-giba talaga, no? Hindi niya talaga na-stand kasi wala naman talagang direct na talata na nagsasabi. Ngayon, itong sinabi niya dito sa Ephesians 1:13 na ang Sabat, ang Holy Spirit daw ay ang nagtatak. Ewan ko ba kung mag-add-on ba ako? Hindi na lang. Hindi naman tayo pareho sa kanya. Ewan ko lang kung paano niya ito using the King James Version. Ang sabi dito, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Napakalinaw na sabi ng Panginoon, mga kapatid.
Hindi talaga yan mag-iiba. Hindi mo yan maiiba. O kahit anong gawin mo dyan, Brother Ruben, hindi mo talaga matitwist ang talatang iyan kasi napaka-konkreto niyan. No, sinabi talaga dyan na ang Holy Spirit ang silyo. Yun nga lang, ang iyong hinahanap ay ang Holy Spirit ang silyo ng Diyos na word for word. Pero kung gagamit ka ng contextual dito sa proper hermeneutics, dito sa ating sinitas ko kanina na Ephesians 1:13, napakaklaro. Ibabalik ko, in whom ye also trusted. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ano daw yung word of truth? The gospel of your salvation. Ibig sabihin, ang gospel, ang means of God unto salvation. In whom also after that ye believe, tapos nang ikaw ay manampalataya, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Napakalinaw, Brother Ruben. No, napakalinaw niyan. With that Holy Spirit of promise. Ngayon, sino ang nagsilyo? Ito nga, sinitas natin, 2 Corinthians 1:21 and 22, that God Himself now, now He which established us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed us. Napakaklaro, Brother Ruben. Balik ka sa Ephesians 1:13. Ang Holy Spirit ang silyo. Ang nagsilyo, ang Diyos mismo. Napakalinaw ng talata. Yun nga, ang dami niya kasing assumption kanina. Pinabayaan ko lang. Gusto ko na sanang mag-object pero hindi ko ginawa, pinabayaan ko na lang siya. Ang ginagawa niya kasi, diversionary fallacy. Tutumbukin niya ng 50% at iiwas siya ng 50%. Ang resulta niyan, hindi mahirap mag-establish ng questions pag ganyan ang iyong kalaban. Dapat kung ano yung tema, doon ka, huwag kang lumihis. Debater ka, hindi na lang tayo mag-adhom kasi debater ka, alam mo yan. Alam mo yung mga fallacy na yan. Negative inference fallacy, strawman fallacy, diversionary fallacy, mga non-sequitur, alam mo yan. If you are really a debater. Pero bakit mo pa rin ginagawa? Ang sa atin dito, we are aftering the truth. We are not aftering the points, Brother Ruben. Ang sabi dito, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Malinaw ang sabi dito. Malinaw ang sabi ng Biblia. Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. When? Kailan ka sinilyuhan? After that ye believed, na sinabi ng Ephesians 1:13. Paano nangyari yan? By believing in Christ, that He was died, buried, and raised again on the third day to save us. Napakalinaw niyan. So, saan yan? Sa ating mga puso. Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Napakalinaw, Brother Ruben. Malinaw pa sa sikat ng araw. Then if you are really studying your Bible, Brother Ruben, if you are really studying your Bible, you know what is contextual in hermeneutics. You know what is contextual. At itong Ephesians 1:13, using contextual, alam mo na ang Holy Spirit ay ang seal. Ang nangyayari kasi, pinipilit pa kasi, no? Kasi kanina tinanong natin siya doon sa Exodus 31:16-18. Ang sign doon. No, hindi pala yun seal, sign pala yun. That is between God and whom? Sagot niya, Israel. Napakalinaw na sabi doon. So ang Sabat, yan ay tanda ng Diyos sa kaniyang chosen people na Israel. Napakalinaw po niyan. Ang kanya pong tema ay patutunayan niya na ang Sabat ay ang seal sa mga Christians. Ayon sa Biblia. Hindi niya po iyon, ang Sabat, ang seal sa mga Christians ayon sa Biblia at hindi niya po iyon natindigan. Napakalinaw po niyan. Napakalinaw po. Gumagamit siya ng fallacy. Gumagamit siya ng diversionary fallacy. Kaya nga nung object ako kanina, sabi niya, wag mo akong pakialaman. Wag ko daw siyang pakialaman. Kung totoo kang debater, hindi mo gagamitin ang diversionary fallacy kasi alam mo, mahihirapan mag-establish ng tanong ang kalaban mo. We are aftering the truth. We are not aftering the points. Tandaan natin yan. Tayo po ay mangangaral. Tayo po
ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Let us be honest and not biased. Kunin natin yung mga preconceived ideas natin sa utak. Malinaw po sabi, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. No, malinaw yan na sinabi. Sino ang nagsilyo? God, ang Panginoon. God Himself. Saan yan? Sa ating mga puso. Of the Spirit in our hearts. Kailan yan nangyari? After that you believe. Ito yung sinabi. After that you believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Paano nangyari yan? How? By believing in Christ that He was died, buried, and risen again on the third day to save us. Napakaklaro po niyan, no? Sa mga dito ngayon sa mga those who watch. Pasensya na, medyo nahirapan ako sa Tagalog kasi Bisaya talaga ako eh. Bisaya talaga ako, nahirapan ako minsan sa Tagalog. So, doon sa mga tagapakinig or doon to those who are watching right now, malinaw na sabi talaga dito, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Hindi talaga ito mag-iiba. No, ito talaga ang sabi ng Panginoon. At saka binakapan pa yan ni Apostle Paul in 2 Corinthians 1:21 and 22 na it is God who sealed us. Ang Diyos ang nagsilyo. At ano daw yung silyo? Ang Holy Spirit doon sa Ephesians 1:13. Brother Rasha, i-cut off ko na yung time ko. Wala na akong rebuttal eh. Kasi mahuhulog na sa ad home pag nag-ano pa ako. Patuloy. Diyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Brother Hebron ng Baptist. At dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Ruben Nankilada ng SDA. Your time start now. 7 minutes. Okay. Kanina nung una pa lang, nabanggit mo na ang Sabat ay silyo ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Yan ba ay binabawi mo na ngayon na hindi na silyo kundi tanda na lang? Yes or no? Sa bayang Israel? Ano yan? Paki-ulit. Ulitin natin. Nung una pa lang, yung naglalatag ka, sabi mo, ang Sabat ay silyo ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. Tapos, kinurek ka kanina ni Pastor Quintes, sabi ni Pastor Quintes ay tanda, hindi silyo. Ngayon, sa pangalawang stand mo, sinabi mo na tanda, hindi na silyo. Ang tanong ko dyan, binabawi mo na ba yung una mong pahayag na nagkamali ka? Binabawi mo na ba, yes or no? Nagkamali ako nung sinabi ko na ang Sabat ay silyo. Yun ay tanda or sign. Doon sa sitas na Exodus 31:16 to 18, chinek ko dito sa Bible, ang nakalagay doon ay sign at hindi seal. Nagkamali ako sa una kong pahayag. Okay, thank you. Sunod na tanong, kung hindi sinabi ni Pastor Fuentes na hindi yon seal kundi tanda, hindi mo babaguhin ang iyong sinabi sa una? Hindi naman sa ganun. Kasi hindi naman talaga nabasa na sign. Hindi naman talaga nabasa sa Exodus na seal, sign. At kahit ganyan pa yan, it doesn't matter kasi hindi mag-iiba ang stand ko na ang Holy Spirit ang seal. Okay. Sunod na tanong, sa bayang Israel, ano ang seal of God para sa bayang Israel? Sa bayan ng Israel. Meron bang Bro Rasha, clarification lang. It is not my burden to prove na ang Sabat ay seal pero sasagutin ko yung tanong niya. Pero it is not my burden to prove. Okay, kasi baka ma-misinterpret. Meron kang pauna. Pakiulit yung tanong. Ganito na lang, paulit na lang yung tanong, Brother Ruben. Naka-time stop to, bro. Okay. Ano ang seal of God para sa kanyang bayang Israel? Ano ang seal of God?
ang nabasa ko sa talata, kagaya din ng sinitas mo, ay tanda ang Sabat, hindi seal. Ewan ko lang sa iyo kung ano yung stand mo diyan. Basta ang sitas na kinot mo kanina tsaka yung binasa sa Exodus 31, yun ay tanda at hindi yun silyo. And it is not my burden to prove that dahil hindi ako ang affirmative. Next question. Sa mga Kristiyano, ano ang seal of God sa mga Kristiyano? Ang Holy Spirit sa mga Kristiyano. Sinong mga Kristiyano ang tinutukoy ni Pablo? Mga Hentil o mga Hudyo? Dito yan papasok. Ang Ephesians 1:13. Hindi, babasahin ko lang ha. Kasi yung sinabi mo na Hintil o ano yan? Hudyo? Pakilinaw? Categorical yan. Sino ang mga tinatago na Kristiyano? Hintil o Hudyo? Okay. Huwag mo akong papiliin kasi ang Ephesians 1:13 nagsabi na objection muna. Huwag mo akong wait lang bro, Hebron. Wait lang bro. Unahin natin si Ruben. May counter naman. Bro Ruben, ano? Kung hindi niya kayang sagutin yon ay mag-next na lang. Tama naman ang tanong ko, sino ang tinutukoy ni Pablo na Kristiyano, Hintil o Hudyo? Okay, Brother Hebron. Counter objection, proceed bro. Yes. Counter objection kasi ang sinabi dito, after that you believe, yung mga nanampalataya. So it doesn't matter if you are Hudyo or if you are Hintil. Ang sinabi dito, kung ikaw ay nanampalataya, ikaw ay sinilyuhan. So wag mo akong papiliin doon sa dalawa kasi hindi yan appropriate kasi ang sinabi dito. Okay na bro, wait lang bro kasi gusto ko kasing i-on yung time at kung hindi ka makapili dun bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds bro ha. So gagamitin mo ba? Sige, gagamitin ko 10 seconds bro. Bro, ito yung second. Ang sinabi sa talata, after that you believe, pagkatapos ng ikay manampalataya, disregarding if you are a Jew or if you are a Gentile, as long as you believe. Next question. 10 seconds, next question. Sino yung tinutukoy ni Pablo na after ye believe? Mga Hudyo o mga Hintil? Kung mga mananampalataya, wala yang division, Time stop ulit muna. Brother Ruben, another objection bro? Categorical po. Sino ang tinutukoy ni Pablo na after ye believe? Mga Hudyo o mga Hintil? Okay, so close-ended. Counter objection doon bro? Counter objection. Bakit? Fallacy ang ginagawa niya. After that, you believe nga, disregarding kung Hudyo ka o Gentile ka, as long as nanampalataya ka, mahirap intindihin. Okay, so again mga kapatid, ganito bro, Hebron. Yung question bro, kahit anong stand nyo dyan, tinitingnan ko yan as a valid ha. Ngayon, however, dito bro, kung hindi ka makapili bro, 10 seconds ulit yung gamitin mo bro. Gagamitin ko 10 seconds. Proceed, bro. Bakit? Kasi nga, fallacy iyan. Gusto niya akong ilagay doon sa sitwasyon na alanganin ako, napapabor sa kanya. That is a fallacy, Brother Ruben. Hindi, it will not work on me. I know your scheme, Brother Ruben. I know that scheme. Okay. Next. Mag-premise muna ako. Ibababa natin sa verse 11. Ephesians 1:11. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban at ayon nga sa plano niya noon pang una, pinili niya kaming mga Hudyo para maging kanya. Tanong, tututulan mo ba itong sinabi ni Pablo na ang mga pinili pala natatatakan dyan ay mga Hudyo at hindi mga Hintil? Counter Objection, time's up. Bro, Hebron. Hindi mababasa na ang tinatakan ay mga Hudyo dito sa 1:11. Ang ginamit niya naman ay fallacy. Gusto niya akong pamalian sa pamamagitan ng fallacy. Brother Ruben, Okay. Ang objection dito, hindi daw yun nabasa. Brother Ruben, may counter objection ka doon? Counter po. Proceed. Yung tanong ko ay tama sa verse 11. Ang tinatanong ko, sino yung mga sinasabi ni Pablo na pinili kami? Mga Hudyo o mga Hintil? Okay, so mga kapatid, ganito. Wait lang ha. So ganito mga kapatid, magde-decide muna ako sa objection.
Sa akin kasi, Brother Hebron, kahit nagsisinungaling pa si Ruben doon na nabasa or nagsasabi siya ng totoo, tinatanggap ko yan as a valid question. Again, ano ka naman, ready ka namang sumagot doon sa ano no? Bro Hebron, Okay. proceed ka bro. Time resume tayo. Yun nga, babalik ka sa Exodus 31. Ang chosen people of God, Israel talaga. Hindi kayo yan. Ang Israel yan. Hindi kayo yan. Next question. Next question. Okay. Verse 12, Ephesians 1:12. Sino yung tinutukoy ni Pablo na mga naunang sumampalataya? Mga Hudyo o mga Kristiyano? Ay mga Hudyo o mga Hentil? Would you Categorical po. Yun nga eh. Pabalik-balik na lang tayo eh, para hindi. Objection muna, Brother Asha. Gamitin ko ang 10 seconds. Okay, proceed bro. Gamitin 10 ko- seconds. Proceed, 10 seconds. Alam mo, Brother Asha, walang patutunguhan pag ganyan si Brother Ruben. He is a debater at hindi niya alam kung ano to. Gumagawa siya ng fallacy. Alam mo ba ito, Next question. gusto niya akong ilagay Next question, 10 seconds. Next question. Okay. So sang-ayon ka dito sa sinasabi ni Pablo sa verse 12 na kami, basahin ko, ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Sang-ayon ka ba o tutol ka ba sa sinabi ni Pablo na mga Hudyo ito? Brother Asha, objection. Objection, proceed. Ano yan, Brother Hebron? That related to the topic. Kanina pa ito si Brother Ruben. Napaka inappropriate at irrelevant na mga tanong talaga. Wala talaga eh. Oh. Saan ba related dyan sa topic, Brother Ruben? Huwag mo akong dalhin Okay. doon sa tinatawag na diversion, fallacy. Yan Okay, yung so- style ninyo eh. Okay, bro. Fallacy. Okay, nakuha ko na bro Hebron. Ang objection niya dito out of topic to yung question. Brother Ruben, Wala. anong counter Anong objection mo doon? fallacy? Okay na bro. Hebron, Hindi wait po lang. hindi po ito out of topic dahil itong Ephesians 1:12 hanggang 14 sinasalaysay ni Pablo yung mga tumanggap ng seal, yung mga tumanggap ng garantiya ng Holy Spirit. Okay. Mga Hudyo ito, yan ang tinatanong sa kanya. Okay. Assumption So, na naman. wait lang Brother Hebron, wait lang bro. So ganito mga kapatid ha. Dito kasi sa objection na out of topic ba? Usually kasi tinatanong ko ito sa kabilang panig kung yung pagtatanong niya, how is it related, Brother Ruben, doon sa seal of God, yung sa Sabat ba? Tapos magde-decide ako pagkatapos mong kung ma-defend mo. Anong kinalaman nito muna, bro? Bro Ruben. Malaki pong kinalaman dahil ang pinag-uusapan namin dito yung mga taong nasilyuhan. Okay. Ngayon tinatanong ko siya, sino ba itong mga nasilyuhan? Mga Hudyo o mga Hentil? Okay, so tinatanggap ko yan as a valid question mga kapatid. Pero dito tayo kay Brother Hebron. Bro, kung hindi mo masagot ng direkta bro, 10 segundo ulit bro ha, gagamitin mo ba? Ay, masagot ko naman yan, Brother Asha. Pero nga, fallacy nga siya. Pero for the sake of argumentation, sasagutin ko siya. Anong gagamitin mo sa yung 20 segundo bro? Okay na, kahit saan doon. Sige bro, proceed bro. 10 seconds stop. Okay. Ito, yung ginagamit, hindi talaga mag-sink in sa isip mo yun kasi nga, ang sinabi dito, after that you believe, disregarding kung siya ay Hudyo o Hintil Next as question. long as nanampalataya siya. Next question. Bro Ruben. Okay, tanong. Itong mga nasilyuhan ng Holy Spirit, sa ngayon ka ba ng mga Sabbath keeper ito? Yes or no? Yes or no? Fallacy na naman, pambira. Ayaw talagang matigil nito eh. Ayaw talagang matigil nito eh. Hindi ko ina-affirm, ayan. Hindi daw. Next question bro. Tanong. So itong mga nasilyuhan ng Holy Spirit, Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna kay sa ating nasa live, syempre. Shoutout sa inyo dyan. At meron tayong halos 30 live viewers at dito din sa ating YouTube channel.
merong halos 10 live viewers dyan. So, shoutout sa inyo mga kapatid. Shoutout kay Erwin de la Cruz. Shoutout kay Judah Gabriel. Ruben, mga Hudyo na nampalataya kay Kristo ang sinasabi mo. Shoutout din dito kay Deborah. Deborah, ayan. Romans 4 verse 11. Quote lang ito. Basahin nyo na lang. Abela Leonard, sumagot ka bro, boy palasi. Inuubos mo na lang yung oras mo nang hindi sumasagot na maayos kasi naiipit ka sa tanong boy palasi. Nasa second part na kayo ng rebuttal. Kaya open yan kahit anong tanungan na dinaan na lang sa tawa ng Baptist kasi ipit na siya sa tanungan. Hahaha. Shoutout din dito kay Judah Gabriel, Hudyo yan na nananampalataya Ruben. Sila ang may seal ng Holy Spirit. At shoutout din kay wag kayo mag-rap bro. Noriel Cole Gabasa, papatunayan ka ang Sabat ay utos ni Kristo. Ayan. Shoutout din kay Pastor Ernesto Magtulis. Naku Ruben. At shoutout din nun sa naka-Hebrew at Japanese. Tagilid talaga si Baptist. Walang magandang sagot. Shoutout din kay Farhana Guru. Alin ang tama? Ang Sabado o Linggo? Talpukan kayo, iisa ang Biblia nyo. Sino ang tama sa inyo? Shoutout din kay Aladin Gregorio. Congrats bro Hebronite. Shoutout din dito kay Emmy Alfonso. Kaya yan ni bro Hebron. At ayan mga kapatid. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Siyempre mauna dito si Brother Hebronite. Bilang negatibo na ang Sabat ang seal of God sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Your time start now bro. 5 minutes. 5 minutes lang ba? Okay. Brother Ruben, kung ako man ay may nabanggit na nagpasama ng loob or below the belt, pasensya na. Hindi ko iyon talaga, nadala lang din ako. Ang nakakilala sa akin, alam nila that I am a gentleman. Hindi naman sa I'm lifting up my own seat, pero iniwasan ko talaga as long as possible, pero na-triggered din ako nung nag-add home ka. Pasensya na talaga kung may nabanggit ako. So yun nga mga kapatid, doon sa tema namin, walang mapunto si Brother Ruben. I expect nabibira ka after nito kasi ikaw ang last conclusion, but it doesn't matter na. I done my part naman as a negative. So kita naman natin kanina na wala talagang clear na verse na nagsasabi na ang Sabat ay ang silyo, pero ang lahat ng sinitas ni Brother Ruben ay puro tanda between God and Israel, between God and Israel, between God and Israel. Yun po yung yung mga sitas kanina. And then yung nangyari is yung diversion fallacy. Yun po yung nangyayari kanina, negative inference fallacy, tsaka mga non-sequitur na po. We are aware of that, and it will not work on us na nag-study talaga yung mga ganyang fallacy. We are aware of that scheme na and it will not work. Kung talagang debatidor ka at talagang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, you will notice yung mga gusto lang pumuntos at saka gusto talaga yung katotohanan. You will distinguish them sa pamamagitan ng kanilang mga latag. So, hindi natindigan ni Brother Ruben. Wala siyang verse na directly na sinabi or nagsasabi na ang Sabat ay ang silyo para sa mga mananampalataya na Kristiyano. Sa panahon natin ngayon. Wala talaga siyang makot, wala siyang kahit na mapaback up na lang man doon sa tema na kanyang tinitindigan. But I really appreciate Brother Ruben. Thank you for having me here, Brother Rasha. Maraming salamat sa iyo. And matagal na kasi itong nakaschedule na on-off lang kasi nga busy. But I really appreciate Brother Ruben. Yun nga lang, we are aftering the truth kung ano yung totoo na sinabi ng Bible. So, yun nga, you hardly stand on your claim. At saka, kita naman siguro kung magre-replay ng video, kita naman siguro kung ano ba yung nandoon, kung pupuntos lang ba o talagang katotohanan ang afternoon. So makikita naman doon yung mga fallacy, vivid naman yun clear as crystal. So
Yun nga, Brother Rasha, hindi talaga nakatindig yung ating affirmative. Wala talaga siyang nakot na konkreto na ang Sabat ay ang silyo. But anyway, I expect na bibira siya kasi siya ang last na mag-conclusion. But to wrap this up, I challenge everyone, lalo na yung mga tagapakinig natin, viewers natin, study your Bible, apply the proper hermeneutics. Yung lalo na yung synthetical, kailangan yun yung meron kang critical text criticism, contextual, if that is literal, allegorical, kailangan mo din ng cultural, meron din yung historical. So in studying the Bible, rightly dividing the word of truth, kailangan talaga yan. Meron distinction ang church agang Israel. Meron talagang distinction yan. So sana naman sa mga lahat ng tagapakinig dyan at saka mga viewers natin, I challenge you to read your Bible and then kunin nyo yung mga preconceived ideas nyo para wala kayong bias na interpretation. Tsaka by context yung pag-aaral para maintindihan talaga. No, I challenge you to study your Bible. Yun po. At ulitin ko, kung ako man ay nakasakit ng damdamin, Brother Ruben, ako ay humihingi ng tawad. Tsaka Brother Rasha, kung ako man ay nag-add home, pasensya na. No? Sa lahat ng tagapakinig, pasensya sa inyo if there are words na siguro hindi yun add home but nagparegla kumbaga sa Bisaya pa, no? Nagparegla og istorya, then I humbly ask for forgiveness for that, and okay po. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Sabat ay seal of God sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Brother Ruben ng SDA, your time start now, bro. Okay, thank you po. Kasasabi lang po ng ating negative na ang pag-aaral ay contextual. Kaya tinatanong ko siya kanina mga kapatid sa verse 11 and 12 ng Ephesians 1 dahil ang ginagamit niya Ephesians 1:13 and 14. Ngayon sabi dito sa 11, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noong pamanguna, pinili niya kaming mga Hudyo para maging kanya sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo. Sa susunod ng mga talata, tinatakan niya. Sino yung mga tinatakan ng Holy Spirit sa 12? Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. So yung palang binabanggit dito na ginarantiya ng Holy Spirit na tinatakan, mga Hudyo. Kaya't nung tinatanong natin ang negative, mga Hudyo ba ito o mga Hentil? O hindi niya masagot-sagot kasi may follow-up yan. Mga Sabbath keeper ba yan o hindi? Wow. Di mga Sabbath keeper pala, yung palang tinatakan o ginarantiyahan ng Holy Spirit para sa kaligtasan, mga Sabbath keeper, sila yung mga nagtataglay ng tatak ng Diyos. Ano yung tatak ng Diyos? Isaiah 8:16, bind up the testimony, seal the law among my disciples. Ano yung seal? Paano nagbabago? Exodus 31 verse 17, it is a sign between me and the children of Israel forever. Ngayon, sino itong disciples na tatatakan o sisilyuhan ayon sa Isaiah 8:16, Lucas 23:54 hanggang 56, mga alagad ni Kristo nangili ng Sabat. Sino yung mga alagad na yon na tinawag ng mga Kristiyano? Di yung mga alagad ni Kristo, yung mga Sabbath keeper na nagdadala ng tatak ng Diyos. Ngayon pagdating sa Revelation 14 verse 9 to 11, ang ginamit doon marka. Kaya nagkakaroon ngayon ng pagbabago, yung seal, yung sign, yung marka. Yung pagtatatak, sa Tagalog tatak lang yun, iisa lang. Pero sa English, seal, sign, mark,
Yun ang tamang pag-aaral, mga kapatid. Ngayon, bakit pinapasok ng mga Baptist itong Holy Spirit ay silyo? Di ba ito'y paglapastangan sa Godhead? Ginawa na lamang pantatak yung Holy Spirit. Paglapastangan sa Godhead yan, mga kapatid. At hindi ito ad hom. Ito'y talagang tunay. Talagang nakikita natin na itong mga pastor ng mga Baptist, ng mga bulaan, nililito nila yung salita ng Diyos, pinapatungan nila ng kanilang salita. Yung Holy Spirit ay garantor para sa kaligtasan. Ang ginawa nila, papatungan nila yung salita ng Diyos. Ang Holy Spirit ay tatak. Pagkatapos, ang talagang ibig sabihin nila niyan, ang Holy Spirit ay tatak ng mga Baptist. Ganun yan. Mga Baptist na mga Sandigiper, tatatakan ng Holy Spirit, ay malabo yan, mga kapatid. Kaya inuuri lang natin ang Biblia. Yung mga taong nagtataglay ng tatak ng Diyos, mga Sabbath keeper yan. Hindi yan mga Sandigiper. At yung tatak ng Diyos ay ang Sabbath, hindi yung Holy Spirit. Ang nagtatatak, Holy Spirit, yun ang malinaw. Hindi siya yung tatak. O maliwanag yan, mga kapatid, ha? Madaling intindihin, kaya simula ngayon, hindi na kayo maliligaw. Kaya kung mayroong mga ngaral sa inyo na ang Holy Spirit ay tatak ng Diyos o ang Holy Spirit ay seal of God, ibang ebanghelyo yan. Huwag kayo maniniwala sa mga ganyan, mga bulaw pastor yan. Kaya ganoon, mga kapatid, mag-aral po tayo mabuti at sa ganitong talakayan nagkakaroon po ng comparative study. At maraming salamat po at sa ating negative, thank you sa time. Debate lamang ito. Diyan nagtatapos, mga kapatid, ang debate natin between Seventh-day Adventist and Baptist, mga kapatid, sa topic na patutunayan na ang Sabat, ang seal of God sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Affirmative natin si Brother Ruben, negative naman si Brother Hebron. So bago natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito ng mga magre-review at highlights ng mga debate at doon din sa mga mag-re-replay dyan sa YouTube or Facebook man. So purong pasasalamat lang, wala nang usapan sa patungkol sa debate, ha. So unahin natin si Brother Ruben. Bro, pasalamat ka muna, bro. Okay, una sa lahat, salamat po sa Panginoong Diyos sa naging mapayapa at naging ayos ang ating debate. Salamat, Bro Rasha. At salamat, Bro Hebron. Yan ang gusto kong kadebate. Talagang hindi kayo antukin, si Brother Hebron at saka si Erwin de la Cruz, mga magagaling na debater yan. Yun yung mga nagdidebate na hindi kayo antukin. Kailangan po sa mga nagdidebate ay matalino para magandang pakinggan. Kaya nasaksayan niyo po ang comparative study. Maraming salamat sa mga nakinig at sa ating mentor kay Dr. Aki Turog ng Advent Biblical Ministry. Mabuhay kayo. Sa aking Grandmaster na si Patrick Gonzales, mabuhay kayo dyan sa panonood ninyo. Sa ating mga kapatid ng mga Baptist, debate lang po ito, huwag kayo magagalit. Sa mga SDA, mabuhay kayo. Sa mga nasa comment section, tuloy lang po natin ang ating pag-aaral. Maraming salamat po. And God bless to all of us. Okay, at dito din sa ating kay Brother Hebron, bro, pasalamat, bro. First and foremost, I want to thank the Lord for His grace and mercy sa nangyari dito ngayon. All glory belongs to Him. We must decrease and God must increase. That is our very goal, na si Kristo po ay makilala ng lahat. At tayo po na mga servant ay we will decrease so that Christ must increase. Salamat talaga sa Panginoon. And salamat, Brother Ruben, sa diskusyon na ito. I agree that this is a debate and nothing's personal between us. This is just the debate of our theology, our stand. I want to thank also sa mga pakinig ngayon. I just want to take this opportunity to say na
dun sa mga tagapakinig, God loves you, God wants you to be saved. Ang gusto talaga ng Panginoon na tayo ay maligtas. Gusto lang talaga ng Diyos na tayo ay maligtas, kaya siya ay namatay doon sa cross. His finished work on the cross is the means of God unto salvation. Manampalataya po tayo kay Kristo Jesus. Yung totoong pananampalataya talaga. And then, yun na lang din yung I challenge everyone to read your Bible and study your Bible with proper hermeneutics. Salamat sa lahat. Brother Rasha, maraming salamat. Meron ako i-chat sa iyo mamaya. Thank you as our moderator. I really appreciate your yung pag-moderate mo, timplang-timpla. Salamat sa Panginoon sa wisdom binigay sa iyo. And, the truth shall set us free, and I believe that the truth shall prevail dito sa debate na ito. At yun lang po at magandang gabi. Okay mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng sponsor natin dito sa ating debate ngayon. At please subscribe yung ating YouTube channel dahil lahat ng debate na nangyayari dito ay nandun din sa ating YouTube channel. Meron tayong iilan na nanonood dyan sa YouTube channel. Nakikita ko kayo dito. Pero hindi ko lang nababasa yung comment nyo ha. So isang malaking shoutout sa inyo dyan. At sa aking Facebook din, profile mga kapatid, Rasha Vista. You can follow me mga kapatid kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain. Pwede mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang lagang magigiting na debatista dito. Nandito si Brother Ruben ng SDA at Brother Hebron ng Baptist mga kapatid. At pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon ng ating mga debater. At syempre mga kapatid, tuloy-tuloy lang suporta dito sa pag-uusap na ito. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Thank you. Thank you, bro, Hebron. Ayos. Thank you mga bro. Brother Ruben, thank you. Maganda yung palitan natin. I really appreciate that. Maganda yung palitan. Yan ang gusto ng mga nanonood. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang